Ang pelikula ay nag-uumpisa sa dalagang si Sachi na nanghihina sa sakit, ang kanyang ama ay isang doktor at sinasabing bumalik ang kanyang mga sintomas, para gamutin siya ay dinala niya ang nakakadinang lalaking zombie. Paulit-ulit niya itong sinuntok sa sikmura hanggang sa sumuka ito, may kung anong bagay na gumagalaw sa lalamunan niya. Ang doktor ay sinabi kay Sachi na ibuka ang bunganga at lunukan ito. Ang eksena ay nalipat sa grupo ng mga estudyanteng nambubuli ng kanilang kaklase na si AI sa CR ng mga babae. Tinawag niya ang kanyang nakakatandang kapatid na si Megumi ngunit natulala lang ito. Ang mga bully ay naglabas ng garapon na may mga lamang insekto para ipakain. Gumising si Megumi sa isang haltak. Nananaginip pala siya tungkol sa kanyang kapatid na namatay dahil sa sobrang pambubuli. Makalipas ang isang taon, ipinagdadalamati pa rin ni Megumi ang pagkamatay ng kanyang kapatid at sinisisi ang sarili dahil wala siyang nagawa. Para libangin ang sarili, sumama siya sa kaibigan niyang si Aya sa isang kampong trip kasama ang mga kaibigan. Ang boyfriend ni Aya na si Tox ay isang adik, si Maki naman ay isang model, at isa pang lalaki na si Naoya. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, tinanong ni Megumi si Aya kung seryoso ba si Maki sa paghahanap ng isang partikular na species ng mga bulate upang maging payat. Nang marinig ang kanilang pag-uusap ay sinasabi niyang may mga chismis na ang mga supermodel ay nananatiling payat at maganda pagkatapos itong kainin. Ang lakas ng loob nilang kumain ng bulate batay sa mga sabi-sabi, narating nila ang isang ilog at biglang tumalon ang isang isda mula sa tubig at mabilis na hinablat ni Megumi ang sibot mula kay Aya at hinuli ang isda. Pinuri ng lahat ang kanyang liksi maliban kay Maki na tila naiinis. Sa pag-aakalang inagaw ni Megumi ang kanyang spotlight kaya tinalikuran niya ang grupo at pumunta kay Tox na nag-aalok sa kanya ng mga gamot ngunit sa halip ay tumanggi siya. Ang dalawa ay nagpapakasawa sa isang mainit na halikan nang hindi nila namamalaya na sila ay pinagmamasdan ng isang zombie. Maya-maya ay hiniwa nila ang isda upang kunin ang bulate, nang makita nila ang laki ay nagbabala sila kay Maki na nagsasabi na ang mga parasite ay hindi madalas na mahaba. Hindi ito pinansin ni Maki at nilunok ang nakakadiring bulate. Nang masaksihan ang kakaibang pangyayari, nakaramdam ng sakit si Megumi habang naaalala niya ang kanyang kapatid na babae at ang mga insekto sa garapon. Agad siyang umalis sa grupo at pumunta sa gitna ng puno para huminga. Pero hindi niya magawang magkaroon ng sandali sa kanyang sarili dahil sinubukan siya ng bangag na si Tox na pagsamantalahan. Pumalag si Megumi at sinipa si Tox sa bayag. Napasigaw sa sakit si Tox kaya ang iba ay sumugod sa eksena at tinanong kung ano ang nangyayari. Bago pa makasagot si Megumi ay nakita nila ang isang lalaki na papalapit sa kanila sa isang misteryosong paraan. Natatakot sila na baka tumawag ito ng mga pulis kaya si Aya ay hinimok si Tox na gumawa ng paraan. Pinuntahan niya ang lalaki nang biglang kinagat ang kanyang daliri. Sumisigaw sa sakit si Tox, habang si Aya ay nagmamadaling inilayo ang lalaki mula sa kanya. Nabigo silang palayain si Tox mula sa mahigpit na pagkakahawak ng zombie, kaya si Megumi ay muling namahala at binigyan ang lalaki ng isang flying kick na tumama sa kanyang leeg. Nagpanik sila, at inakalang nakapatay sila ng tao, kaya nagtakbuhan sila. Ngunit may nagnakaw sa van nila kaya ngayon ang grupo ay nanatili sa gubat kasama ang mga zombie. Walang signal ang lugar kaya kinuha ni Megumi kay Naoya ang mapa para tingnan kung may malapit na bayan. Ngunit hinablot siya ni Maki at tinanong kung bakit siya umaastang parang boss. Kaya tinanong niya si Maki kung may kakayahan ba siyang pangunahan ang kaligtasan ng iba. Ang kabilang panig kasama si Megumi ay nagpatuloy sila sa paghahanap ng nayon. Nakita ni Megumi si Sachi na tumakbo nang mapansin niya, sinundan niya ito at pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili malapit sa nayon na siyang hinahanap nila. Kinakatok nila ang pintuan ng bahay para humingi ng tulong ngunit parang walang tao. Nakadagdag pa sa kanilang problema si Maki na sumasakit ang tiyan, siya ay nagmamadaling naghanap ng banyo dahil sa tawag ng kalikasan. Bagamat ayaw niyang gamitin ang maruming banyo ay napilitan siyang gamitin ito. Habang siya ay tulala ay lumabas ang mukha mula sa ilalim ng inodoro at hinawakan ang kanyang puwitan. Napasigaw siya sa gulat at pilit na tinatanggal ang zombie na sinusubukang kumalmot sa kanyang dibdib. Nagawa niyang lumabas ng banyo at tumakbo sa mga kasama, ngunit hinahabol sila ngayon ng zombie na nababalot ng dumi. Kasunod nun ay ang buong grupo ang hinabol ng mga zombie na natatakpan ng ulo hanggang paan ng tae. Ang grupo ay nagmadali na tumakbo sa isang ligtas na lugar ngunit hindi pinalad si Maki dahil sa matinding pananakit ng tiyan ay lubhang nahihirapang tumakbo ng mabilis. Nilabas niya ang pinakamalaking dumi na may hugis ng demonyo at bumagsak siya sa lupa sa sakit habang pinapalibutan siya ng mga zombie. Bumalik si Megumi para tulungan siya ngunit natigilan siya nang makita niyang may lumalabas na malaking bulate mula sa kanyang butas sa puwitan. Muli niyang naalala ang kanyang kapatid at huli na para iligtas si Maki.
Tumama siya sa iba at ipinahayag ang malungkot na balita tungkol kay Maki. Nakahanap sila ng taguan pansamantala at napagtanto nilang hindi sila nag-iisa, at tinutukan sila ng baril ng isang matandang lalaki, ngunit nang matuklasan na hindi sila zombie ay ibinaban niya ito. At biglang nagkaroon ng hindi makatao na paggalaw sa loob ng kanyang tiyan katulad ng kay Maki noong siya ay dumudumi. Ang bulate ay sumasakop sa matanda kaya ang kanyang mga huling sandali ay isiniwalat niya na, ang mapanganib na bulate ay kumokontrol sa katawan ng host at dahan-daang lumilipat sa utak at sa huli ay kinakain ito. Pinaril niya ang kanyang sarili sa ulo, mas pinili niya ang kamatayan kaysa maging isang zombie. Ang mga zombie ay tumalon sa kanilang hideout at si Megumi ay mabilis na kumuha ng palakol upang labanan ang mga ito. At natuklasan ng grupo na kahit gaano kalakas ang pag-atake ay hindi namamatay ang mga zombie. Biglang isang zombie ang hinawakan si Aya at pilit na binababa ang short niya. Nilabanan niya siya at pinatay gamit ang kanyang puwitan. Napagtanto nila na ang ulo ay ang kanilang kahinaan, hindi nagtagal ay hinawakan niya ang baril ng matanda at pinaputukan ang mga zombie na parang mga kamatis na tumama sa mga ulo. Matapos barilin ang mga zombie, isang bulate nakahawig ng malaking uod na may mga pangil at isang utak ang gumagapang palabas sa isa sa kanila. Tagilid ng insekto ay natulala si Megumi habang ang bulate ay naglulunsad ng isang pag-atake sa kanya. Sa kabutihang palad, siya ay naligtas ng isang lalaki na bumaril dito gamit ang isang nail gun. Ang lalaki ay ang ama ni Sachi na si Dr. Tanaka. Sinamahan nila si Dr. Tanaka sa kanyang klinika upang magpalipas ng gabi dahil ang mga zombie ay gumagalaw sa nayon. Tina Sachi at Dr. Tanaka ay nagdala ng pagkain sa kanila at agad na nakilala ni Megumi si Sachi. Habang kumakain sila ng pagkain ay lalong naghinala si Megumi kay Dr. Tanaka at humihingi ng mga sagot. Ibinunyag ni Dr. Tanaka ang mga taga-baryo ay nahawaan ng hindi kilalang parasite na tinatawag niyang Nekireged Oro. Nagtanong siya kay Tox kung kailan siya nakagat. Ang kagat kay Tox ay nananatiling naglalaman ng mga itlog ng bulate at handa na itong mapisa. Ang mga droga sa kanyang katawan ay hindi maganda ang reaksyon sa mga bulate. Sa oras na yun si Tox ay nag-umpisa ng magpakita ng mga sintomas. Pagsusuka, umutot, at matinding sakit, nagsimulang sumabog ang ulo niya at duguan. Lumapit siya kay Aya at sinubukang halikan siya sa huling pagkakataon ngunit tumanggi ito dahil naliligo siya sa dugo niya. Tinabi niya na mahal niya siya ngunit pangalan ni Maki ang sinabi niya. Ang kanyang ulo ay sumabog at si Aya ay umiiyak sa pagkawala ng kanyang boyfriend. Si Aya ay takot na takot habang siya ay nagbabanlo ng dugo sa shower. Hiniling niya kay Megumi na samahan siya at naghubad siya ng walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito at nangako si Megumi na lagi siyang aalagaan. Tapos si Megumi ay may flashback ng kanyang kapatid sa banyo, hiniling ng mga bully na umutot si Megumi. Ngunit ginawa ito ni AI para sa kanya dahil ayaw niya na ang kanyang kapatid ay maging madumi o maging pangit. Kaya sa pagtatapos ng araw, si AI na nagprotekta kay Megumi ay na-traumatized sa kahihiyan at tumalon sa kanyang kamatayan mula sa balkonahe. Nagising si Megumi mula sa kanyang bangungot at ngayon ay tinanong siya kung ayos lang siya. Tinabi ni Megumi na huwag mag-alala ngunit kumirot ang kanyang tiyan. Nagmamadali siyang maghanap ng banyo ngunit halos hindi niya matiis ang sakit na nararanasan. Nadatnan niya si Dr. Tanaka na binubugbog ang parasite mula sa isang zombie. Pinapalunok niya si Sachi sa napakalaking bulate ng sabay-sabay at pagkatapos ay tinurukan siya ng isang anti-parasitic na gamot. Ginagawa nitong ilabas ang lumang bulate sa pamamagitan ng kanyang puwet. Hindi niya kayang tanggapin ang kanilang mga pamamaraan na kanyang tinatahak. Hinarap niya ang doktor na nagsiwalat na si Sachi ay may sakit na leukemia at ang pagtatago ng mga bulate ay ginagamit upang matuno ang labis na mga puting selula ng dugo sa kanyang katawan. Sa madaling salita si Sachi ay namamatay at ang bulate ay nagpapanatili sa kanyang buhay. Pinunyag niya na siya ang nakahawa sa buong nayon para sa tuloy-tuloy na supply ng mga bulate. Ang baliw na lalaki ay nagbabanta din na babarilan si Megumi gamit ang kanyang nail gun. Nang dumating sina Aya at Naoya sa ingay ng kaguluhan ay dumaranas din sila ng matinding pananakit ng tiyan. Doon ibinunyag ni Dr. Tanaka na nilagyan niya ang pagkain nila ng mga itlog ng bulate dahil kailangan niya ng mas maraming katawan para sa bulate. Silang tatlo ay binaril ng doktor ngunit nagawa ni Megumi na iwasan ang bawat pako. Hindi nagtagal matapos niya itong pansamantalang patulugin ang tatlo ay nakatakas. Sa kalagitnaan si Megumi ay nagpasya na bumalik upang kunin ang anti-parasitic na gamot para sa kanila at nangakong babalik na buhay. Naghiwalay sila ng landas, si Megumi ay nagmamadaling bumalik sa klinik, samantala sina Aya at Naoya ay inatake ng mga zombie. Si Aya ay nahuli ng isang zombie, si Naoya ay gumamit ng baseball bat para paluin ang kanilang mga ulo. Ang mga zombie ay yumuko at umutot ng malakas.
Itinutulak ang mga bulate na may pangil palabas sa kanilang mga butas sa puwitan. Ngayon ang mga zombie ay lumalapit sa kanila ngunit una ang puwet upang protektahan ang kanilang mga ulo. Ang baseball bat ay kinain ng bulate at ngayon ay inaatake sila ng puwitan ng isang babaeng zombie ngunit kahit papaano ay nagawa niyang makatakas sa mga pangil. Ang dalawa ay mabilis na tumakbo. Taklinika si Megumi ay galit na nangongolekta ng mga gamot laban sa mga bulate, sa kasamaang palad, nahuli siya ni Sachi na ninanakaw ang mga ito. Tinubukan ni Megumi na kumbansihin na sumama sa kanyang ngunit sa halip ay kumuha si Sachi ng 2 kutsilyo. Si Megumi sa kanyang mga kasanayan sa karate at Sachi sa kanyang mga kasanayan sa paghawak ng kutsilyo ay nakikibahagi sa isang mabangis na labanan, ngunit ang panalo ay nasa panig ni Megumi nang nagawa niyang patumbahin siya. Si Aya at Naoya ay nagtago sa isang bodega, na diskobre nila na ang mga bulate ay lumalaki kahit wala ito sa loob ng katawan ng tao, sa kasamaang palad siya Naoya ay kinakabag dahil ang mga itlog ay namisa na sa kanyang katawan. Nababaliw si Aya kaya hindi niya napansin si Dr. Tanaka na sumunggab sa kanya at sinubukan siyang salakayin. Tagalit ni Naoya ay kinontrol niya ang kanyang bulate para atakihin siya. Hinawakan niya si Dr. Tanaka at hinikayat si Aya na tumakas na habang tinatakpan sila ng mahabang malaahas na mga bulate. Ngunit hindi nagawang makatakas dahil na-corner siya ng zombie na si Maki. Na ang utak ay bahagyang kontrolado ng mga parasite, inatake niya si Aya at hinampas siya ng kanyang bulate, sinubukan niyang mangitlog ang mga bulate sa loob ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang bulate palabas. Nang mag-umaga si Megumi ay hinahanap ang kanyang mga kaibigan pagkatapos labanan ang ilang mga zombie at ginawa silang mga tuhog na zombie habang nadiskubre niya ang pabrika. Nahanap niya si Aya na halos nasa bingit na ng kamatayan. Tinubukan ni Maki na salakayin siya ngunit ginamit ni Aya ang kanyang natitirang puwersa para kontrolin ang kanyang parasite upang itinigil ang pag-atake niya. Nagmakaawa siya kay Megumi para patayin siya at dahil sa awa at pagmamahal ay kinuha niya ang nail gun at binaril ang dalawa. Sa kasamaang palad ay hindi nito napatay si Maki dahil ginamit ang kanyang katawan bilang sisidlan ng reyna ng mga bulate. Sumasailalim siya sa pagbabago at naging alien na nilalang, napasigaw si Megumi sa takot at tumakbo palayo sa nilalang. Bago niya marating ang kalsada sumugod si Sachi patungo sa kanya mula sa kabilang panig, sinubukan niyang iligtas ang kanyang sarili. Kinuha ng reyna si Sachi at nagsimula silang habulin si Megumi ng magkasama. Nahiwa ni Sachi ang kanyang uniforme dala ang kanyang dibdib, biglang sumakit ang kanyang tiyan at umutot siya, pinagtatawanan siya ni Sachi dahil sa kanyang walang kabuluhang ugali. Hinawakan siya ng reyna at dinala siya sa langit at ibinagsak siya habang naaalala niya ang kanyang kapatid at nagpa siya na muling lumaban. Ginamit niya ang lakas ng kanyang utot para labanan ang mga ito. Napagtanto niya na ang utot ay hindi nakakahiya kung ito ay nagliligtas ng mga buhay. Kinokontrol din niya ang kanyang parasite upang labanan ang reyna at Sachi. Nahulog si Sachi na humantong sa kanyang kamatayan habang tinurok ni Megumi ang anti-parasitic na gamot upang patayin ang reyna. Habang ligtas siyang nakababa, nangako siya na mabubuhay siya para sa kanyang kapatid at mga kaibigan at ininom ang gamot. Sa wakas ay nakalabas siya ng buhay at nahanap ang van. Kakasabi lang na magdadrive na siya nahuli siya ng doktor na si Tanaka. Nakiusap ang loko sa kanya na maging anak niya bilang kapalit ni Sachi. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang malupit na flying kick ni Megumi sa mukha ni Dr. Tanaka. At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.